Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. At sa bugso ng buhay ay hindi aabutin. Tayo pong lahat, at ikaw Ikaw ang aking lugar ng kublihan, iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Sambahin sa kataasan, awitin ang kanyang pagmamahal. Siya'y tanggulan sa lahat ng araw, at sa kaluluwa'y kapahingahan. Itanyag ang biyaya niya't lakas, kalaban niya ay ang liwanag. Sasakyan niya ang hulog at kidlat, dilim at bagyo'y kanyang landas. Nang pilit niya di may sawalan, dala ng hangin at ng liwanag, umahagos na mula sa itaas, taglay ng hamon at ulang panayan. Kaming kalabog na iyong likha, sa iyo lamang nagtitiwala. Gaano ang tibay ng iyong awa, aming manunubos at manglilikha. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa napakagandang umagang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa bawat isa na naririto sa iyong bahay sambahan. Iyo po rin pong iingatan ang bawat isa na papunta pa lamang po sa iyong bahay sambahan. Ingatan mo po sila sa kanilang mga gagawin, sa kanilang mga lakarin po Panginoon. Lord Jesus, patawad po sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang na aming nagagawa laban sa iyo. At sa umagang ito, pagpalain mo po ang magbibigay ng mensahe ngayong linggong ito. Puspusin mo po siya ng iyong banal na salita at ikaw po ang siya mangunguna sa kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian ninyo ngayon yung inyong mga katabi? Happy Women's Month. Happy Women's Month po. And sino na po handang magpuri ngayong umaga? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at sama-sama tayong magpuri? Sabi niya, for he who the Son sets free is free indeed. Malaya sa tanikala ng kasalanan, malaya sa tanikala ng karamdaman, malaya sa tanikala ng galit, malaya sa tanikala ng kahit ano pa mang mag-umahat lang para magpuri sa Panginoon. Amen? Lahat po ng malaya, sama-sama tayong umawi.
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Ama na siyang nagpapalaya kay Jesus na nagbigay ng kalayaan sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy sa pagpupuri. Since we are celebrating Women's Month, gusto ko pong i-share sa inyo yung isang story sa Bible. And it's about Gomer. Kilala niyo po, sino pong nakakilala kay Gomer? Si Gomer po ay isang babaeng bayaran. And the Lord asked Hosea to marry Gomer. Bakit? Si Hosea is a man of God. And Hosea was asked to marry Gomer, a prostitute. Pero ang purpose ni Lord is to show how God loved Israel. Nung pinakasalan ni Hosea si Gomer and they had children, it was Jezreel, Noami, and Loruna. Nang ibig sabihin ay the Lord will give over Israel to Jezreel to be attacked. Na ang Israel ay hindi na mamamayan ng Diyos. Pero in the middle of the process, God showed na dun sa Hosea pa lang, Jesus was being prophesied. Bakit? Si Gomer po, kahit na nakisama siya sa ibang lalaki, it was like Israel giving themselves sa idolatry. Sumasamba ang Israel sa iba't ibang Diyos noong mga panahon na yun. Pero Hosea was the picture of God. Ginawa ni Hosea, binili niya si Gomer ng grains dun sa pagkaalipin ni Gomer, dun sa bahay na pinagkakaalipinan ni Gomer bilang isang prostitute. At despite na paulit-ulit na nagiging unfaithful si Gomer, Hosea kept going back and kinukuha niya pa rin si Gomer until Gomer realized yung pagmamahal sa kanya ni Hosea. And it was like God telling us na kahit we are unfaithful so many times, that He is willing to purchase us. In fact, Jesus was the divine Lamb sent on earth para bilhin ka sa iyong halaga. Hindi sapat yung mga prophets. That's why God sent His own Son to die on the cross para bilhin ka ulit. It takes the blood of the Lamb. It takes the blood of Jesus to buy you back. It takes the blood of Jesus to purchase us back. Kasi sin is so great sa buhay natin that we cannot save ourselves. And today, gusto ko rin makita natin yung mga kababaihan sa Bible. Yung faith ni Hannah. How she prayed to have Samuel. Yung faith ni Naomi, being a widow, that God restored her honor through Ruth. Yung courage ni Esther to face the king, to fight. Yung faith ni Mary, na kahit anong sabihin sa kanya ng tao, she has the assurance that God was with her. That it was God who tell her everything, lahat ng mission niya sa buhay. Yung faith ni Deborah, to stand up for Israel against the enemies. Hallelujah. Yung faith ni Ruth na yakapin yung pananampalataya ni Naomi because he saw how God is, how God works. And today, as we reflect on these women on the Bible, I pray na mas makita natin yung dakilang Diyos sa likod nila. Yung dakilang Diyos na nag-work through them. They did not conquer their mission sa pamamagitan ng strength nila, sa pamamagitan ng sarili nilang isip. It was God.
It was God behind all their story. And I know each and everyone na narito ngayon, nakaupo sa inyong mga upuan, it was God who is behind your story. Amen? It was God who is the reason why you are here. It was God who is the reason why you're attending this church. Amen? And He alone deserves all praises. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Come into this place, Lord God. Let your authority be established, Lord. And right now, Lord, we declare this place a holy ground, Lord. In Jesus' name, Lord God. Thank you po sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan, Panginoon. Lord, as we praise you, as we worship you, Lord, demolish everything that does not belong to you in our hearts, Lord God. In Jesus' name, Lord God, we lay it down, Panginoon, and we lift you up, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Nang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Ako'y narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Magpupuri ka sa awit, itataas ang aking
nagpapatuloy, nagpupuri, sumasamba. At dalangin ko na ikaw rin, Jesus, ang makilala sa buhay namin, sa buhay ng bawat isang sa amin na naririto ngayon, Panginoon. At dalangin ko na ikaw, Jesus, ang kumilos, Panginoon, sa gitna ng aming karamdaman, Panginoon. Ikaw, Jesus, ang magpakita ng pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw, Jesus, ang maranasan naming kapatawaran, Panginoon, ang pagliligtas mo, ang walang hanggang biyaya at kaharian ng Panginoon ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko na sa aming pagsamba, tanging ikaw, Jesus, lamang aming mapapurihan. Bigyan mo kami ng pusong dalisay, pusong handang humarap, Panginoon, sa kabanalan mo ngayong umaga. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang bagay, Panginoon, na nagawa namin, nasabi, naisip, Panginoon, na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. At Lord, sa aming pagsamba, walang panghalang maitas, kundi ikaw lamang po, Jesus, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaratangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na tatuyo sa init ng tag-araw. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Tayo pong lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos, dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya ay sumusunod. Tayo pong lahat ay tumayo para sa Praise God. Are you blessed? Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Batiin natin yung ating mga katabi. Ganon din po, tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga kasama online. Tayo po ay always live sa ating pong mga pagsamba at sa ating mga midweek service. So yun po yung pagbati natin para sa lahat. Today po ay March 30, last Sunday of the month and fourth Sunday in Lent. At sa susunod na magkita-kita tayo ay isa na namang bagong buwan ang dadalhin sa ating Panginoon. Pero pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat as we declared last first Sunday that this March is a miraculous month na maraming pagpapala ang inilaan ng Diyos sa buwan na ito. So may prayers po kayo na hindi pa binigay, baka ngayon na o bukas. Kasi March pa ngayon, March pa rin bukas.
at ipagkakaloob po yan ng ating pong Panginoon. Because today is Women's Sunday, ang buong March ay pagkilala sa bahagi ng kababaihan sa ating pong ginagalawang lipunan, ganoon din po sa ating pong simbahan. Sige po, batiin natin yung mga kababaihan sa tabi natin. Happy Women's Sunday. We are preparing for a celebration next month kasi po bukod sa mahal na araw na nag-fall ngayon sa buwan ng April, ang ating pong 1-month anniversary ng ating pong simbahan ay sa susunod na buwan. Tayo po sa susunod na buwan ay magdiriwang ng ating 118th founding anniversary ng ating pong simbahan. At excited po tayo. Ang speaker po natin sa April 27 ay national figure ng ating pong simbahan, as well as kilala po siya sa kabuuan ng Kristyanismo sa Pilipinas. So, excited po tayo. So, yung ating pong mga schedules ay announce po natin. Mayroon pa po tayong gawain na hindi pa na-finalize ang venue. So, probably po may announce na po natin lahat ang ating gawain next Sunday para po sa kabuuan ng buwan ng April. So, yun po yung ating mga inaasahan at mga gawain na gagawin sa loob ng isang buwan. Halimbawa, yung outreach natin na PREDA, pinagpipray natin na mapuntahan natin yung 2 sa isang buwan. Yung hindi lang dito sa Home for the Boys, pati po doon sa kabila. Sa Home for the Girls PREDA sa po natin. So, yun po yung ating mga announcement. Because today is Women's Sunday. After po ng service ay mag-meeting po kayo, mga kababaihan. Pangunahan po kayo ni Madam Maricel. Then, batiin po natin today, birthday po ni Nanay Arlene Eugenio. Hindi ba siya? Opo. Happy birthday po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Isasama po natin sa prayer. Ako po, just want to say thank you sa Panginoon sa biyaya. Last Thursday po, nagbiyahe kami ni Mrs. ko, may family gathering po sila sa Ilocos. Dito po kami nagdaan sa Pangasinan. The whole Friday ay first time kong makapunta doon sa lugar. Mayroon pala sa Ilocos na lugar na mataas na makikita mo yung Sea of Clouds na gano'n. Naligo kami sa isang hot spring, nagbabad ng 1 hour or mahigit. Kagabi po, nag-travel po kami. Dito naman kami dumaan sa Teplex Isitex. Nakarating kami dito ng 10 o'clock. At may kunting pagod pero masaya. Yun po ang kailangan natin. At after service po, magpaalam po kami, anniversary po ng Emmanuel Methodist Church, 13th anniversary po ng Emmanuel Methodist Church sa Santa Cruz. Ang kanila pong pagsamba ay 3 o'clock ng hapon. Ipag-pray po natin sila ngayon sa kanila pong pagdiriwang ng kanila pong anniversary. Tayo pong lahat ay yumuko. Let's feel the presence of God. He is truly with us. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Napakasarap pong awitan ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan.
Pinalaya mo kami ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Tinuring mo kaming anak, hindi isang alipin. Binigyan mo po kami ng karapatang tumawag sa iyong Ama, Ama, Ama ko. Aming Amang sumasalangit, narito po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, kami po ay pinaging dapat niyo po upang makaharap sa iyo at ibigay sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat at pagsamba. Sapagkat minsan hindi po kami nagiging mabuting anak, pero lagi ka pong mabuting tatay sa amin. Lagi kang mabuting ama. Walang pagkakataon na hindi mo ginampanan na ikaw ay Diyos Ama. Salamat po ng marami sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Mas nakahanda kang magmahal kaysa magparusa. Salamat po ng marami sa iyo pong biyaya. Narito po kami upang pasalamatan ka at itaas ka. Salamat na naman, Panginoon, sa halos buong buwan ng Marso na sinamahan niyo po kami. Naranasan namin ang iyong mga himala, ang iyong mga pagpapala. Hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami binitawan. Salamat po sa tagumpay ng bawat isa, sa tagumpay ng bawat pamilya. Panginoon, halos matapos na po ang school year. Salamat po sa pagtatagumpay ng pag-aaral ng aming mga anak. Salamat po sapagkat nandyan ka para sa amin. Ipinapakita mong tumutugon ka sa aming mga pangailangan at sa aming mga pangarap. Patuloy niyo po kaming pinagpapala. Totoo po na hindi po kami exempted sa mga pagsubok at problema. Pero salamat po sapagkat nandyan ka. Kaya ngayon, Panginoon, pakinggan niyo po ang mga panalangin ng iyong mga anak sa bawat pangangailangan, sa bawat kalagayan, sa bawat pagsubok, nandyan ka po para sa amin. Kung mayroong mga anak mo na ang kailangan ay kagalingan sa mga sakit at karamdaman, inaangkin namin ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling. Diyos ka na namatay para sa amin. Sinabi mo, Panginoong Hesus, ng mga sugat mo sa krus, yan ang aming mga kagalingan. We apply your stripes on the cross, your holy blood shed at Calvary, and we speak healing. Meron po kaming ipinapanalangin ng mga may karamdaman, nasa bahay, nasa hospital, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Lord God, kupkupin niyo po kami at tanggapin ang iyo pong pagpapala. Dinadalangin po namin ang aming minamahal na iglesia, ang Castillejos Methodist Church. Dalangin po namin sa susunod na buwan, gusto po naming paglingkuran ka pa ng higit sa pamagitan ng mga pribilehiyo, Panginoon, para sa aming pong 118th founding anniversary. Mayroon po kaming ipinangako na paglilingkod sa iyo sa isang buwan na yan. Lord God, sa buwan na yan din, Panginoon, ipagdiriwang namin ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang aming pong magampanan at magawa lahat, Panginoon, ng aming mga pinangako sa iyo. Salamat sapagkat nandyan ka para sa aming lahat. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. Sa iyo namin itinatagubilin ang kabuuan ng aming pong minamahal na simbahan. Salamat po ngayong araw na ito. Pinagdiriwang namin ang araw ng mga kababaihan. Ang pagkilala sa kanila
na kulang ang lipunan, kulang ang simbahan kung wala ang mga kababaihan na ito. At kilalanin ang kanilang ginagampanan na gawain sa tahanan, sa simbahan, sa lipunan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng pagkakataon upang kilalanin sila, bigyan sila ng parangal at ipanalangin sila sa mga pagkakataon na ito. Lalong-lalo na po si Nanay Arlene Eugenio, ngayon po ay kanyang kaarawan. Lord, continue to bless her. Pagpalain niyo po ang kanya pong mga panalangin, tugunin niyo po ang kanya mga panalangin. Dalangin namin na marami pang kaarawan, mayroong magandang kalusugan, tugon sa mga panalangin para sa kanya at para din sa lahat ng may kaarawan ng buong buwan ng March at sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Panginoon, kami po ay nakikiisa sa mga Kristiyanong nananalangin para sa kaayusan, kapayapaan ng bansang Pilipinas. Mayroon pong hindi pagkakaunawaan sa mga pamunuan ng aming bansa. Lord, hindi po ang mag-away-away ang solusyon, kundi na kami po ay magkaisa. Itinadalangin po namin, we are praying for your divine intervention to our beloved nation, Philippines. Because we continue to declare that Philippines is for Christ, that you are with us, that in the end time harvest, you are planning to use us as a nation. Salamat po, Panginoon, sapagkat nandyan ka para sa aming lahat at kami po ay pagpapalain mo. Dalangin ko po ang mga personal, mataimtim na panalangin ng aking mga kapatid. Pakinggan niyo po. Sama-sama po namin idinudulog ito, itinataas, inilalagay sa trono ng iyong kahabagan at kapangyarihan. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. As the repentant for the waters of my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I love to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit sayaw.
Sige mga bata, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga batang ito na nalumuluhod sa iyong harapan. Nagpapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggong iyong pagpapala at pagpapatnubay sa kanila. Hindi mo po sila pinabayaan. Sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa kanila. Sa kanilang mga pagkakasakit, Panginoon, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw rin po, Panginoon, ang mag-bless sa kanilang mga magulang na nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Patuloy mo po silang palakasin, Panginoon, at laging po silang papatnubayan sa kanilang paglalaro at pag-aaral. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Kawikaan, chapter 31, verses 25 to 30. Ganito ang sinasabi. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan, at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman, at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya sa kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Sa pangalawang pagbasa, tayo pong lahat ay tumayo. Sa Lucas chapter 1, 46 to 49, ganito ang sinasabi. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-ang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tinatawagan po lahat ng mga kababaihan.
Practice lang po. But you will take me higher. The body is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Is high, but you will take me higher. The valley is steep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true, and everything around me is safe. Faithful and true, from day to day. My Lord, you're faithful and true, answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. I know, wherever I go, you're faithful and true. Muli ay palakpakan po natin ang mga kababaihan sa kanilang pag-awit na bagamat magkakaiba kami sa maraming bagay, sa edad, sa sizes, sa pag-uugali, sa kinalakhan, yung mga prinsipyo sa buhay, mga paniniwala. Pero kagaya po ng sinabi sa awit, iisa lang po yung aming Diyos na sinasamba at sinasampalatayanan. Na wherever we go, His love is faithful and true to us. Amen? Tayo po'y sumandaling manalangin. Minamahal na Diyos aming amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kaloob ng mga kababaihan at sa kanilang lakas, pananampalataya at pamumuno. Habang ipinagdiriwang namin ang linggo ng mga kababaihan sa buwan ng mga kababaihan, kami po ay humihiling ng inyong pagpapala sa lahat ng kababaihan. Naway patuloy kami magsilbing inspirasyon at manguna ng may tapang. Pagpalain po ninyo ang pagtitipon na ito at tulungan kaming magpakita ng kabutihan at respeto sa isa't isa. Linisin po ninyo ang aming mga puso at ang aming mga layunin sa pagiging narito. Naway wala, kundi ang magpuri at makiisa sa aming pamilya sa simbahan ang maging dahilan kung bakit kami narito ngayon. Humihiling din po kami ng inyong gabay habang inyong lingkod ay magbabahagi ng mensahe ngayong araw. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So mayroon pong nagtanong na isang lalaki, who's done more for the world? Men or women? Kung kayo po ang sasagot, ano pong inyong sagot?
So sabi ng babae, syempre, walang kagatol-gatol. Sabi niya, syempre, babae. Naglita niya yung nagtanong. Sabi niya, sino ba yung unang nakarating sa buwan? Lalaki. Sino yung unang gumawa ng eroplano? Lalaki, yung Wright brothers. Sino yung nakadiscover ng Facebook? Lalaki. Sinong pinakamayamang tao sa mundo? Lalaki. So, lahat ng sagot ay lalaki. Pero sumagot yung babae. Sabi niya, yeah, but women made their births possible. Opo, pero babae ang nagsilang sa kanilang lahat. Amen? So, bagamat sa mata po ng ating Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay, babae o lalaki man, mahal niya tayong lahat. Pero, syempre, ngayong araw na to, Women's Sunday. Kaya, pagbigyan niyo na kami. So, babae po ngayon ang bida. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon tayo po ay nagtitipon upang ipagdiwang ang Women's Sunday. So nabati na po natin sila kanina, pero gawin nating mas personal. Pwede po tayong tumayo, ngitian sila, simpleng pagyuko or acknowledgement, beso-beso, hugs. Wala naman na yatang COVID. Meron pa ba? Sige po, puntahan po natin ang ating mga kababaihan at batiin po natin sila. Happy Women's! Kahit 2 o 3 lang, okay na po. Okay. So, marami pong salamat. So, ngayon pong araw na to ay ipinagdiriwang natin ang kamahangha-manghang lakas, pananampalataya, at pamumuno ng mga kababaihan. Kapag po binasa natin yung kasulatan at kung nakinig po tayo kay Maya kanina sa ating praise and worship, makikita po natin na maraming halimbawa ng mga kababaihan na nagpakita po ng matibay na pananampalataya sa Diyos. So ipinamalas po nila ang kanilang kahangahangang lakas sa kabila ng pagsubok at nanguna sila ng may karunungan at biyaya. So 2 makapangyarihang pagbasa na nagpapakita ng mga katangiang ito ay ang Kawikaan 31 verses 25 to 30 na naglalarawan ng isang ideal na babae na ang lakas at pamumuno ay nakaugat sa takot sa Panginoon. At ang Luke chapter 1 verses 46 to 49 kung saan ipinahayag ni Maria ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. So 2 pagbasang ito ay nagsisilbing paalala upang pahalagahan at matuto mula sa mga kababaihan sa ating paligid. Mga kababaihan na ipinapakita ang kanilang lakas, pananampalataya at pamumuno sa kanilang buhay. So ito pong 2 ito ang magiging basehan natin ngayong araw na ito sa ating Women's Sunday. So Proverbs 31, 25 to 30 and Luke chapter 1 verses 46 to 49. So sa Proverbs 31, 25 to 30, sinasabi, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. At sa Luke chapter 1 verses 46 to 49, and Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior.
for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. So, ang ating pag-aaral ngayon po ay pinamagatan kong Banwar, honoring the strength, faith, and leadership of women. Nag-isip po kasi ako noon, mag-research ako kasi ang napag-usapan namin sa council, one word maganda para sa tema ng ating anniversary. Nakita ko po yung salitang yun. Ano ba yung ibig sabihin ng Banwar? So what is Banwar? So mayroon po siyang tatlong meaning na nakita ko po. So ito ay maaring English or Ilocano term. In English, it means a hero or a person noted for feats of courage or nobility of purpose, especially one who has risked or sacrificed his or her life. And it can be used to describe a person's ability or talent in a particular area, or it is similar to words like skill, talent, dexterity, or the art. So in Ilocano, Banwar means light or illumination. Narinig niyo na po ba yung salitang yan? Ako first time. So, for me, that's a woman. She's a hero. Isipin mo natin, isang paa nasa hukay kapag nanganganak. Willing to die for her child. So she's someone with a special skill. Paano niya tayo pinalaki? Paano niya ginagawang peaceful ang bahay at ang buhay natin? At higit sa lahat, naalala ko yung nanay ko, noong panahong kami ay lumalaki pa lang, 7 kaming magkakapatid, kasama namin sa bahay yung aking lola. And then, si tatay ko magsasaka. Hindi regular ang pera. Pero nai-imagine ko ngayon, anong magic ang ginagawa niya sa kakatiting na budget para mapagkasya sa aming lahat? Kaya niyang pagkasahin kahit yung katiting lang na budget. And she's also our light, our guide. Iyakan mo siya kapag may problema ka at hindi ka niya ipagtatabuyan. So yes, through all this, mayroon siyang katuwang. Siyempre, yung mga tatay natin. Di po ba? Pero sabi ko nga po kanina, sorry mga kalalakihan, araw namin ngayon. So, ating isa-isahin yung katangian ng mga kababaihan sa dalawang pagbasa. Habang iniisa-isa po natin ay magkaroon po tayo ng self-reflection. Mga kababaihan, nasa iyo ba ang mga ito? Handa ka bang simulan ito sa iyong sarili? Mga kalalakihan, mga anak, handa ka bang suportahan ang mga kababaihan, ang iyong ina, upang magpatuloy ang mga ito sa kanila? O tanungin mo rin ang iyong sarili ngayon, baka isa ka sa nagiging dahilan upang hindi ito magkaroon ng katuparan sa kanilang buhay. Number 1, the strength of women. Clothed in dignity and resilience. Sa Kawikaan 31, ipinakikilala sa atin ang isang babae na sumasagisag sa lakas, karangalan at karunungan. Ang kawikaan ay hindi tungkol sa perfection, kundi sa mga panloob na katangian na pinahahalagahan ng Diyos sa mga kababaihan. Kaya nga sabi doon ng asawang lalaki, di ba? Magaganda naman yung ibang mga babae, pero sa iyo nakita ko ito. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay inilalarawan bilang bihis ng lakas at karangalan. Hindi siya natatakot sa mga pagsubok, kundi hinaharap niya ito ng may tapang at pananampalataya dahil ang kanyang tiwala ay nasa Panginoon. Siya yung larawan ng babaeng makadiyos. Kaya nga siya tinatawag na the Proverbs 31 woman. So anong katangian mayroon siya? First, she's clothed with dignity and strength. Inilalarawan ng babaeng ito
Bilang isang taong may panloob na lakas at dignidad, hindi siya tinatablan ng takot sa hinaharap. Pagkos ay nagtatawa pa siya sa mga pagsubok na darating. Ipinapakita nito na siya ay may matatag na pananampalataya sa Diyos at tiwala sa sarili. Kaya't magaan ang kanyang pakiramdam kahit na may mga hamon pa dumating sa kanyang buhay. Second, she speaks with wisdom and guidance. Di siya marites. Ouch ba? Magmarites man siya. Maganda yung lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga silita ay puno ng karunungan at tapat na turo. Hindi siya gumagawa ng maling mga pananalita, maling witnessing. So hindi lang siya magaling magbigay ng payo, kundi may malasakit siya sa kanyang mga pinapayuhan. It's as if the person he or she is talking with is someone related or someone she loves. So pinapakita nito ang kahalagahan ng edukasyon, karunungan at pag-aalaga sa pamilya at komunidad sa pamamagitan ng mga salita ng kabutihan at pagiging gabay sa mga tao. The Proverbs 31 woman care for the household. Ang babae sa talatang ito ay isang masipag na tagapangasiwa ng kanyang tahanan. Hindi siya tamad. Ouch. At palaging tapat sa kanyang mga gawain. Ipinapakita nito ang halaga ng pagiging responsable at masigasig sa mga tungkulin sa bahay at pamilya. So malinis ang kanyang bahay. Ouch ulit. The Proverbs 31 woman gets respect and appreciation from the family. Ang kanyang mga anak at asawa ay nagtatangi at nagpaparangal sa kanya. Ipinapakita dito ang respeto at pagpapahalaga na natamo niya mula sa mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga pagsisikap at kabutihang loob ay hindi lang nakikita, kundi pinahahalagahan at ipinagdiriwang ng kanyang pamilya. True beauty. So itinatama ng talatang ito yung maling pananaw na ang pisikal na kagandahan lamang ang mahalaga. Binibigyang diin na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kanyang itsura, kundi sa kanyang takot at pagmamahal sa Diyos. Ang takot sa Panginoon ang buhay na may kabanalan ay ang pinaka-importanteng katangian ng isang babae na dapat papurihan. Pero sabi nga natin, sabi niya dyan, beauty is fleeting. Charm is deceptive. Pero wag din nating tanggalin na hindi na natin pwedeng i-enhance ang ating beauty. No? So sa kabuuan, ang Proverbs 31:25-30 ay nagbibigay ng isang ideal na larawan ng isang babae may kabutihang loob, lakas, karunungan at takot sa Diyos. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng isang babae sa kanyang pamilya at sa komunidad. So siya ay isang tagapangalaga, isang guro, isang tagapayo, ngunit higit sa lahat, siya ay isang babae ng pananampalataya at kabanalan. So ipinapakita rin ng mga talatang ito na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang itsura, kundi sa kanyang matibay na pananampalataya, katalinuhan at malasakit sa iba. So ang Proverbs 31:25-30 ay paalala sa atin na ang pagiging isang babae ng katapatan, karunungan at paggalang sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na halaga at kahulugan sa ating buhay. So ang pagkakaroon ng takot sa Diyos
at pagiging tapat sa ating mga tungkulin ay magdudulot ng pagpapala hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa buong komunidad. Second, tingnan naman natin sa New Testament. The faith of women, a heart of gratitude and trust in God. Sa Luke 1, chapter 46 to 49, naririnig natin ang magandang awit ni Maria na tinatawag na Magnificat, kung saan ipinahayag niya, ang aking kaluluwa ay lumuluwalhati sa Panginoon at ang aking espiritu ay nalagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat ang makapangyarihan sa lahat ay gumawa ng mga dakilang bagay sa akin, banal ang kanyang pangalan. So si Maria, ang babaeng pinili ng Diyos upang maging ina ni Jesus, ay nagpahayag ng papuri sa Diyos at ipinakita ang kanyang pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Nakikita ni Maria na hindi sa pamamagitan ng kanyang lakas o karunungan kaya siya pinili, kung hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kahit na alam niyang haharap siya sa mga pagsubok bilang isang hindi kasal na ina sa isang lipunan na maaaring magtakwil sa kanya, ang puso ni Maria ay puno ng pasasalamat at tiwala sa Diyos. Mary's humility and praise. Siya ay isang modelo ng pagpapagumbaba at pagsunod. Sa ipinamalas niya ang malalim na pananampalataya, pagsunod at pagpapakumbaba. Hindi niya ipinagmalaki ang karangalang mapili upang ipanganak ang tagapagligtas, kundi itinuring niya na isang biyaya ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Mary's yes changed the course of history. Ang oo ni Maria kay God sa kabila ng mga panganib at hamon ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong mundo. Katulad ni Maria, ang mga kababaihan sa ating buhay na nagsasabi ng oo sa pagtawag ng Diyos, maging ito man ay maliliit na pagkilos ng paglilingkod o malaking pamumuno, ay may mahalagang bahagi sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. She was chosen and she acknowledged it. Katulad ni Maria, bawat kababaihan ay pinili ng Diyos para sa ang natatanging layunin sa kanyang kaharian. Hindi tinatawag ng Diyos yung mga handa na, kundi inaakay niya yung mga tinatawag upang maging handa para sa misyon na ibibigay niya sa kanila. Kaya kapag tayo po ay inaanyayahan, di ba, magbigay ng sermon, magbigay ng testimonyo, maging teacher sa Bible school, maging teacher sa Sunday school, yes, tayo po ay ihahanda. At kung hindi man tayo maging parang hindi comfortable sa ating gagawin, ang gagawin lamang po natin ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Nagabayan niya tayo at dapat ay hindi natin maramdaman na wala tayong halaga sa kinabibilangan nating mga grupo. Mary's faith and obedience should inspire every woman. Ang buhay at awit ni Maria sa Luke chapter 1 verses 46 to 49 ay hindi lamang isang pahayag ng pasasalamat, kundi isang paanyaya na pahalagahan ang pananampalataya, lakas at pamumuno ng mga kababaihan sa ating buhay at komunidad. Ang mga kababaihan tulad ni Maria ay nagsisilbing mga huwaran
huwaran ng tapang at pananampalataya, at patuloy nilang ginugol ang kanilang lakas at liderato sa mga layunin ng Diyos. So lahat po tayong mga narito ngayon ay mayroong dapat gampanan sa ating simbahan. The leadership of women, wisdom, guidance, and influence. Sabi sa Proverbs 31 verses 26 to 28, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Makikita natin dito na ang babae ay hindi lamang malakas, kundi siya rin ay isang leader na may karunungan at gabay. Ang babaeng sa Proverbs 31 ay isang leader sa kanyang tahanan at komunidad. Siya ay naglalabas ng karunungan at gabay at pinapalakas ang mga tao sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at malasakit. Ang kanyang impluwensya ay malalim. Ang kanyang mga anak ay tumatayo at tinatawag siyang pinagpala at ang kanyang asawa ay pinupuri siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang pamumuno ay hindi palaging nakikita sa mga posisyon ng kapangyarihan o otoridad. Para sa babaeng ito, ang pamumuno ay makikita sa kanyang kakayahang magturo, magbigay ng gabay, at mag-alaga. Ang kanyang pamumuno ay nagmumula sa takot sa Panginoon at ito ang nagiging dahilan kung bakit ang kanyang impluwensya ay malalim at matibay. Balikan po natin muli ang ating tema, Banwar, honoring the strength, faith, and leadership of women. Mga kababayan, are you a Banwar? Noon, anya ka nga klase nga Banwar. So paano natin isasabuhay ang mga ito upang tayo'y ikarangal? Kasi sabi niya diyan, honoring the strength, faith, and leadership of women. So, strength in Christ. First, you have to embrace your God-given role. Women are called to embrace their strength in the Lord. In daily challenges, turn to God for strength. And we are equipped by the Holy Spirit for tasks God has given us. Katulad ng Proverbs 31 woman, na bihis ng lakas, kailangang kilalanin natin na ang tunay na lakas ay hindi galing sa atin. Ito ay mula sa ating Panginoon. Ang mga kababaihan bilang mga ina, anak, kapatid, at kaibigan ay may natatanging kakayahan upang magtaguyod at magpalakas sa iba. Huwag tayong maging dahilan upang sumuko ang iba nating kagayang kababaihan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawag tayo upang maging mga kababaihang may lakas na humarap sa mga hamon ng buhay. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Maglaan tayo ng oras upang maglilay sa lakas na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay nag-aalaga ng mga anak, namumuno sa trabaho, o naglilingkod sa komunidad, alamin mong pinili ka ng Diyos para sa misyon na iyon. So bloom where you are planted. Kung ikaw ay nahihirapan, humingi ng lakas sa Diyos. Faith in God. Trust His plan for your life. Ang tugon ni Maria sa tawag ng Diyos ay isang halimbawa.
ng buong pagsunod at tiwala. Hindi niya alam ang lahat ng detalye o yung mga hamon na susunod. Sinabi na po ba agad, ikaw babae ay maglilihi at tatawagin kang pinagpala, ang iyong anak ay papangalan ng Hesukristo. Sinabi po ba doon na ikaw ay itatakwil ng mga tao na marami pang ibang mga detalye? Hindi po. Pero siya ay sumunod. Pinagtiwalaan niya ang plano ng Diyos. Ang mga kababaihang katulad ni Maria ay iniimbitahan sa layunin ng Diyos para sa kanila, kahit na tila hindi tiyak ang landas. Kung ikaw ay nahaharap ngayon sa isang hindi tiyak na landas, magtiwala ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Tiwala sa kanyang patnubay kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Ang iyong pagsunod, gaano man kaliit, ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ask yourselves, are you in a crossroad right now? Don't rely on your own. Read the Bible. Be guided by it. It's only then that you'll be sure you're in the right track and in the right church. Lead through wisdom and influence. You speak life. Kaya ni Maricel, kaya mo rin. Katulad ng babaeng sa Kawikaan 31, ang mga kababaihan ay tinawag upang magsalita ng karunungan at magbigay ng tapat na tagubilin. Sa ating mga tahanan, sa lugar ng trabaho at sa simbahan, mayroon tayong pagkakataon na hugisin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ang paraan ng pagsasalita natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at pati na rin sa ating mga sarili ay may malalim na epekto. Sa amin nga pong mga teachers, lagi naming iniisip ngayon, the lives of the children were entrusted to us. Our words and our actions, our examples to them might make or break them. Kaya kailangan kailangan alam namin talaga kung ano yung ating ginagawa. The same is true sa bahay po natin. Dahil doon nagsisimula na hugisin ang ating mga anak. So, kailangan sa bahay pa lang natin makita na niya kung ano ang tamang halimbawa. So, mga kababaihan, nakikita nyo ba ang kapangyarihan ng inyong mga salita? Maglaan ng oras upang magsalita ng buhay, pagpapalakas at makadiyos na karunungan sa mga tao sa inyong paligid. Ang inyong impluwensya ay walang hanggan. Ang pagbibigay parangal sa mga kababaihan ay isang panawagan sa ating simbahan. Today is a day to honor women in church and beyond. Recognize their contributions, acknowledge their struggles, and uplift them. The church must empower women to thrive in their God-given roles. Kasama ka ba dito? Kasama ka ba sa tinatawagan? Sa Lucas chapter 1, 46-49 at Kawikaan 31, 25-30, makikita natin ang dalawang magkaibang larawan ng mga kababaihan na puno ng pananampalataya, lakas at pamumuno. Si Maria ay isang halimbawa ng pananampalataya na nagtitiwala sa plano ng Diyos. At ang babaeng inilalarawan sa Kawikaan 31 ay isang halimbawa ng lakas at pamumuno na nakaugat sa takot sa Diyos. Ngayon, habang pinagnilinilayan natin ang mga talatang ito,
tinatawagan tayong pahalagahan ang mga kababaihan sa ating buhay. Nakakalungkot kapag may nababasa tayo o kaya ay napapanood sa mga shorts, sa reels, na mga binubugbog na mga kababaihan, punong-puno ng pasa ang mukha, punong-puno duguan ang mukha. Para sa kanilang hindi natitinag na pananampalataya, sa lakas sa kabila ng pagsubok at pamumuno na puno ng karunungan at malasakit. Tulad ni Maria, magsaya tayo sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At tulad ng babaeng inilarawan sa Kawikaan 31, magpatuloy tayong manguna ng may lakas, karunungan at dignidad at laging nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Magsama-sama tayo sa pagpapahalaga, pagsuporta at pagpapalakas sa pangakababaihan sa ating paligid at itaguyod ang kanilang pananampalataya, lakas at pamumuno bilang isang makapangyarihang patotoo ng Diyos sa ating mundo. Basahin po natin ng sabay-sabay ang nasa slide. Ready? Begin. To the women of this church, as we celebrate Women's Sunday, I want to take a moment to honor and encourage each of you. God has created you with strength, wisdom, and a purpose. As Proverbs 31:25 says, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. You are a reflection of God's love in your families, church, and community. Your faith, perseverance, and kindness inspire those around you. Like Mary who believed in God's promises in Luke chapter 1, verse 45, may you continue to trust in the Lord's plans for your life. Like Deborah, Esther, and Ruth, may you stand firm in faith, knowing that God equips and empowers you for every challenge. You are not just women of the church. You are women of God, called to bring light, hope, and compassion to the world. Keep shining for Jesus. May He bless you with renewed strength, joy, and grace every day. Forever be a shining light to those in the dark and a bearer of good news to everyone you meet. Mga kapwa ko kababaihan, kayo po ay pinahahalagahan. Kayo ay malakas. Kayo ay isang pinagmulan ng karunungan at impluwensya. Kayo ay bahagi ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. So, naway sundan natin ang halimbawa ng mga kababaihan tulad ng sa Kawikaan 31 at si Maria at yakapin ang ating mga papel na ibinigay ng Diyos ng may biyaya, pagsunod at pagmamahal. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa mga kababaihan ng iyong inilagay sa aming mga buhay at sa iyong iglesia. Salamat po sa kanilang lakas, karunungan at pananampalataya. Hinihiling namin na patuloy mo silang palakasin, bigyan ng kakayahan at gabayan sa kanilang paglalakbay. Naway malaman nilang sila'y may hindi matatawarang halaga sa iyong mga mata. Tulungan mo kami bilang isang iglesia na itaguyod at galangin sila sa kanilang mga tungkulin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy Women's Sunday po and God bless us all. Atin pong likumin ng ating mga handog.
unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. Ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Purihin ang nagbabala, Diyos na buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, sama-sama po kaming nag-alay ng mga bahagi ng pagpapala mula sa iyo. Salamat po sa iyong katapatan. Naway matagpuan niyo rin po kami na matapat na nagbabalik ng mga ito. Sa pamagitan nito, Panginoon,
Alam po namin na ito po ay pagkilala, ito po ay panalangin, ito po ay pagsamba para sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa iyo pong mga biyayang patuloy na pinagkakalob sa amin. And through these offerings, I declare financial breakthrough sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, sa aming iglesia at sa lahat. Sa iyo namin ito pinagkatiwala. Magbalik ng siksik, liglig, maapaw ng mga biyaya para sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Jesus, iniaalay ko sa Kanya ang lahat. Akin siyang
Ama, katulad ng aming iniawit, narito po kami, inialay namin ang aming mga sarili. Sa iyong paanan na punong-puno ng pag-ibig, pinatunayan mo ang dakilang pag-ibig na yan sa kamatayan mo sa krus. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa amin. Tulungan niyo po kami na ibigin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Panginoon, narito po ang iyong mga anak na lumalapit, na naman po ang kanilang mga panalangin, pagpapasalamat, panambitan sa iyo, Panginoon, sa aming pong pagluhod, sa aming pagkakatayo. Alam po namin na pinapakinggan niyo po kami, sapagkat nakatingin ka sa aming mga puso at alam mo po ang aming mga kalagayan. Sa iyo po kami lumalapit. Alam po namin na tutugunin niyo po kami. Higit lalo, O Diyos, nilalapit namin ang aming mga kapatiran na mga kababaihan, ang aming mga nanay. Sa iyo po namin nilalapit sila. Patuloy na maranasan ang iyong pagkupkop ng lahat ng mga kababaihan. Ang pagkilalang ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na kababaihan ay paniniwala na kapantay po namin sila, na mayroon silang mahalagang ginagampanan na bahagi sa komunidad, sa tahanan, sa simbahan. Patuloy niyo po silang pagpalain. Tunay nga po ng kanilang pagiging ilaw ng tahanan ay hindi lamang doon, kundi maging dito sa simbahan. Gamitin niyo po ang kanilang mapanalangining puso. Gamitin niyo po ang kanilang mahabang pasensya. Gamitin niyo po ang kanilang mapagkupkup na pagkalinga upang ang impluensyang ito ay maging kasangkapan para sa isang mapagmahal na simbahan. Gamitin niyo po mga kababaihan upang ang kanilang influence ay kumupkop sa aming lahat, maging isang nagliliwanag na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng mga tao ang simbahang ito. Kinakitaan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Salamat po sa iyong anak na ginamit. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Madam Maricel. Hindi lamang kanyang kalusugan, kundi ang kabuuan ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya. Patuloy niyo po siyang pagpalain sa lahat ng bagay. Palalimin ang kanyang pananampalataya, palawakin ang kanyang karunungan. At patuloy pang gamitin, Panginoon, sa paghahayag ng iyo pong mabuting balita. Ano man po mga personal na panalangin ng aking mga kapatid, sa iyo ko po sila itinatagubilin. Ipinapanalangin po namin ang aming mga kapatiran sa Emmanuel Methodist Church sa kanila pong ika-13 taon ng pagkatatag. Salamat po sa buhay na sinimulan mo. At sa kanila pagdiriwa ngayong hapon, patuloy niyo po silang bigyan ng mataas na pagkilala at makita ang pangarap mo po para sa kanila. Salamat po sa amin pong pansamantalang pag-iwaywalay. Kupkupin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Hahayo kami na taglay ang iyong pong mga biyaya. Sapagkat ang lahat ng panalangin na ito ay sinasambit namin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na walang katulad, ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, lagi nating mararanasan. Ang kanyang kapangyarihang sumasa atin na sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa ng himala, walang imposible sa pamagitan ng kapangyarihang ito. Kalakip ng kanyang mga pangako at masaganang pagpapala para sa lahat. Tanggapin natin lahat ito
ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa po ang ating pagsamba, mayo tayong taglay ang Kanya pong nakilang biyaya at pagkalinga. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo.